Ibinasura po ng kataas-taasang hukuman yung petisyon ng isang high school teacher na humihiling na kilalanin na valid yun pong quorum na 12 bilang ho ng mga senador. May report po dito si Bombo Grant Hilario. Ibinasura ng kataas-tasang hukuman ang petisyon ng isang guro patungkol sa pinagtatalunan at hindi pagkakaunawaan ng Senado partikular sa pagbabago ng liderato nito. Sa nagrap na unbanked session ng Korte Suprema ngayong araw, inaksyonan na ang naturang petisyon ng gurong si John Barry Tayam na inahin kamakailan lamang. Paliwanag ng Korte Suprema na ang pagkakabasura ay bunsod sa kawalan ng legal standing ng petitioner hinggil sa issue. Ayon sa hukuman, bigong mapatunayan ni Tayam na naapektuhan o nagdulot ng pangamba at may direktang epekto sa kanya ang idinulog sa tanggapan. Kung babalikan sa inihaing petition for certiorari ng guro ay hiniling niya na tuluyang maresolba na ang issue sa Senado ukol sa questionableng botohan. Apela niya ideklarang sapat ang bilang na 12 senador para sa quorum na kinakailangan upang isagawa ang sesyon kamakailan noong ika-3 ng Hunyo. Petition for certiorari ukol dun sa kaguluhan sa hindi pagkakasundo nila sa quorum nila Senator Alan Cayetano sa kanila itong bagong Senate Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. So dito sa prayer lang po natin dito, ina-ask ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nag-aagulo pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert Naniniwala kasi ang petitioner na dapat itong mabigyan linaw para magpatuloy na ang mga senador gampanan ang kanilang mandato sa paggawa ng batas. Subalit dahil sa kawalan ng legal standing ng guro sa naturang issue, nabasura lamang ang kanyang petisyon sa Korte Suprema. Ang motivation ko sana maayos sa Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa na yung anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importanteng makausad doon. At lalo na ngayon magkakaroon na rin ng SONA. Hindi natin alam kung sinong uupo sa likod ni BBM kapag SONA. Although naka-adjourn sila, hopefully pagbalik nila pag may maayos na. Gayunpaman, ang gurong si Tayam ay inihayag na kanyang pag-aaralan ang susunod na hakbang maaari pang gawin alinsunod sa desisyon ng hukuman. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.